Kabanata 6701-6705. Narinig ni Harvey York ang mga salitang iyon at mahinang sinabi, "May kilay ka ba? Okay na ngayon." Umiling si Rodrigo Xavier. Masyadong malalim ang tinago ng taong bumaril sa kanya. Mula nang mangyari ang aksidente ng Patriarch, nagpadala na ako ng mga tao para tuklasin ito mula sa pinanggalingan nito. Ngunit walang wastong mga lead. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi mahalaga kung makakahanap ka ng isang taong kumilos. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas ang ating Patriarch. Kung hindi, kapag may nangyari sa Patriarch, baka may isa pang dahilan para atakihin tayo sa press conference ni Sherlock bukas. Tumango si Harvey York, kinuha ang kanyang cellphone, nag-dial ng isang numero at ibinigay ito kay Rodrigo Xavier, at sinabing, "Sa ganitong sitwasyon, ayoko talaga sa mga taong naglalagay ng mga bitag, kaya hindi komportable para sa akin na iligtas ang mga tao. Gayunpaman, naniniwala akong bibigyan ako ni Mr. Armstrong ng paraan para mailigtas ang mukha. Pambansang figure Mr. Oscar Armstrong." Nang makita ang numero sa screen ng cellphone na iniabot ni Harvey York ay bahagyang natigilan si Rodrigo Xavier at ilang sandali pa ay mabilis itong tumabi para tumawag. Matagal na niyang gustong makipag-ugnayan kay Oscar Armstrong, ngunit sa buong pamilya. Xavier, tanging si Patriarch Xavier ang may contact information ng kabilang partido, at ayaw ng pamilya Xavier na malaman ng mga tagalabas ang nangyari kay Patriarch Xavier, kaya nagpigil sila, at hindi nakipag-ugnayan kay Oscar Armstrong. Ngayong mayroon na silang numero ni Harvey York, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang pamilya Xavier. Nang makita ang pamilya Xavier na nagsimulang tumawag at nagsimulang ayusin ang paggamot ni Patriarch Xavier, tumigil si Harvey York sa eksena para hindi mahirapan si Yvonne Xavier. Pagkatapos ng lahat, para sa Xavier family, ang kanyang pag-iral ay medyo nakakahiya. Hindi nagtagal, pumasok si Harvey York sa lobby ng intensive care unit, handang humanap ng sulok para makapagpahinga. Gayunpaman, nang lumakad siya sa sulok ng bulwagan at umupo, mula sa sulok ng mga mata ni Harvey York, nakita niya ang dalawang figure na nakasuot ng puting Amerikana na maingat na naglalakad. Sa una, ang kanilang kasuotan ay walang espesyal, ngunit ang ganitong uri ng sadyang pangangalaga ay mukhang kaakit-akit sa walang laman na bulwagan na ito. Kaagad, nakita ko ang isang lalaking maikli ang buhok sa pagitan ng dalawa. Tahimik na naglabas ng isang drone na kasing laki ng palad, pagkatapos ay hinayaang lumipad ito ng tahimik, naghahanda sa pagbaril. Sa oras na ito, kakapasok lang ni Yvonne Xavier mula sa kailaliman ng koridor, at isang drone ang lumipad sa isang iglap. Walang kamalay-malay na lumingon sa likuran, pagkatapos makita ang lugar kung saan nakatira ang drone. Biglang nanlamig ang mga mata ni Yvonne Xavier, at mabilis na nahulog ang kanyang mga mata sa lalaking may hawak ng remote control handle sa bulwagan, at mahigpit na sumigaw, "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Nagulat ang lalaking nakatutok sa paggawa ng pelikula, nanginginig ang kanyang mga kamay, at ang drone ay tumama sa kisame at direktang sumabog. Sa sandaling ito, mabilis na nabawi ng lalaki ang kanyang kalmado, at sinabi sa isang malalim na boses, "Kami ay mula sa kagawaran ng kalusugan, at kami ay pumunta dito upang sorpresa ang pagbisita. Mga tao mula sa Health Department." Medyo nagulat si Yvonne Xavier saka mabagal na sabi, "Ipakita sa akin ang mga dokumento." "Ano, ikaw, isang ordinaryong tao, gusto mo ring tingnan ang mga ID ng kawani ng department?" "Ang ating kalusugan." Natawa naman ang babae sa gilid na nakasuot din ng puting coat. "Sa tingin mo ba hindi ka nagbibiro? Ito ay isang pribadong ospital. Hindi bukas sa publiko. Natural, hindi ito tumatanggap ng jurisdiction ng Department of Health. Kahit na gusto mong sumama para sa pagsusuri, kailangan mong makipag-ugnayan ng maaga." Dahan-daang ibinuka ni Yvonne Xavier ang kanyang bibig. "Kung gusto mong sabihin na narito ka para sa isang sorpresang pagbisita, maaari mong sabihin ang iyong departamento, pangalan, at ipakita ang iyong ID. Kung gayon ay maaari kang pumunta. Kung hindi, may karapatan akong maghinala na mayroon kang ibang layunin sa pagpasok sa pribadong lupain." Nang marinig ang tanong ni Yvonne Xavier ay agad na nagdilim ang ekspresyon ng dalawang lalaki at babae. "Sino ka? Anong karapatan mong tanungin kami? Sabi mo private hospital ito. Private hospital ba ito? Sabi mo kapag hindi ka tumanggap ng supervision dito,
hindi ka tatanggap ng supervision. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ba ang amo dito? Sa sandaling ito, ang babae ay sumigaw ng mayabang, at mayroong mataas na antas ng pagmamataas sa kanyang tono ng paghaharap. Tama, hindi ikaw ang amo dito. Ano ba ang pinakikialaman mo dito? Pumunta ka sa gilid. Kung hindi, hihilingin ko sa iyo na bayaran ako sa nasirang drone. Ang mga ekspresyon ng dalawang taong ito ay kinuha para sa ipinagkaloob, na parabang ang biglaang pagsulpot ni Yvonne Xavier ay some-ire sa kanilang mabubuting gawa. Walang pakialam na sinulyapan ni Harvey York ang dalawang taong ito. Masama man ang kanilang mga kilos, sapat na ang pagiging alerto sa lugar at ang kanilang mayabang na tono upang ipakita na hindi sila ordinaryong tao. At least, pamilyar sila sa mga ganitong eksena. Sorry, ako pala ang executive director ng Street Mary's Hospital. Mary here. Bahagyang ngumiti si Yvonne Xavier saka itinuro ang cellphone ng lalaki. Burahin ang lahat ng na-record mo sa drone, at maaari kang pumunta. Ano ang kinukunan natin? Huwag kang maninira. Bago pa makapagsalita ang lalaki ay kinuha na ng babae ang kanyang cellphone at itinago sa kanyang handbag. Huwag mong sabihing wala tayong nahuli, kahit meron, nasa phone natin, atin yan. Bakit mo binigay? Gusto mo pa bang gawin natin ang sinasabi mo? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kailan tayo matuturuan ng mga tao ng Great Country H, kung paano gumawa ng mga bagay? Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang lumiit ang mga mag-aaral ni Yvonne Xavier. Nang makitang si Yvonne Xavier ay tila tatawag ng security, sinulyapan ni Harvey York ang dalawa, pagkatapos ay kumuha ng tseke at sinulatan ito ng isang numero. Lahat ay isang makatwirang tao, kaya maaari silang magsalita sa mga simpleng salita. Ito ay isang pribadong ospital, at mayroon lamang isang pasyente sa buong ospital. Hulaan ng sinuman kung ano ang ginagamit mo ng drone para kunan ng video ang isang intensive care unit. Nakakatwira na maaari ka naming arestuhin ng direkta, ipadala sila sa istasyon ng pulisya, at hayaan kang gugulin ang iyong oras sa bilangguan. Ngunit ako ay isang tao na sanay na maging mabait sa iba. Mayroong 100,000 metrong ginto sa Zhekeng ito, basta't linisin mo ang iyong nakikita at ipaliwanag kung sino ang humiling sa iyo na pumunta. Kung gayon ang tseke na ito ay sa iyo, paano ito? Ano, Big Country H people, gusto mo ba kaming bilhan? Maangas ang mukha ng babae sa mga sandaling iyon. I told you, we come from the most civilized country in the world. Nagtatrabaho din ako para sa pinakamakapangyarihang media sa mundo. Ang mga taong tulad namin ay hindi haadlang sa aming mga karera para sa 100,000 ginto. At sa Big Country H, mayroon din tayong extraterritoriality. Wala kang karapatang panghimasukan ng ating kalayaan. Habang nagsasalita, winagiway ng babae ang kanyang kamay at sinabing, Morganhead, go, huwag mo nang pansinin itong mga hamak na tao. Ngumisi din ang lalaki, at sinabing, tama, Huang Gina. Ang mga taong Great Country H na ito ay nagsisikap na damumi ang ating sagradong propesyonal na etika ng maruming pera. Isang bangkos lamang ng sibilisadong hamak ng mundo. Kung maglakas loob silang hawakan tayo, hindi sila pababayaan ng US Embassy. Nang matapos magsalita ang dalawang tao ay handa na silang umalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne Xavier, saka mahinang sinabi, iwan mo siya dito. Kasunod ng kanyang utos, mahigit 100 security personnel ang lumabas mula sa dumating. Ang mga taong ito ay pawang mga security guard ng Xavier family sa Walls Inc., at bawat isa sa kanila ay napakalakas. Hindi nila ito direktang ginawa, ngunit hinaranggan ang lahat ng labasan. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagalit si Huang Gina. Great Country H people, ano ang ibig mong sabihin? Maglakas loob na tumayo sa aming paraan ng pagpapalaya sa mga tao ng isang sibilisadong bansa. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Bahagyang ngumiti si Harvey York at sinabing, libreng tao sa isang sibilisadong bansa. Maaari mo ring sabihin sa akin kung saang sibilisadong bansa ka unang nagmula. Nakakuha na si Lola ng green card mula sa United States, kaya syempre mula sa United States. Nagmamalaki si Huang Gina. Ang Estados Unidos ay ang pinakasibilisadong bansa sa mundo. Kapag tayo ay naging mamamayan ng Estados Unidos, tayo ay likas na malayang tao. Sinasabi ko sa iyo, ako ay isang katutubong ng Estados Unidos,
at ang King Law ng Great Country H ay hindi makokontrol sa akin. Bilasan mo at lumabas ka. Umiling si Harvey York at mahinang nagsabi, wala akong pakialam kung taga-Estados Unidos ka man o mula sa isang makulit na bansa. Wala akong pakialam kung may green card ka o black card. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Great Country H, at ang aking teritoryo ay nasa akin. Naiintindihan mo. Pagkatapos sabihin ito, pinitik ni Harvey York ang kanyang mga daliri at walang sabi-sabing, ibaba mo siya. Dahil sila ay mga Amerikano, sila ay haharapin alinsunod sa batas ng mga hari ng Estados Unidos. May karapatan si Young Master na patayin ang sinumang lumabag sa pribadong teritoryo. Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Huang Gina at Morgan Head, halatang hindi nila inaasahan na si Harvey York ay bihasa sa pamamaraang Noodle King. Ang Estados Unidos ay isang bansa na nagtataguyod ng kabanalan ng pribadong pag-aari. Sa Estados Unidos, kung nilalabag nila ang teritoryo ng ibang tao tulad nito, maaari nga silang patayin ng walang awa. Nang makitang papalapit ang ilang security personnel mula sa pamilya Xavier, nagalit agad si Morgan Head. Isang tao lang ng Great Country H, anong karapatan nating gamitin ang King's Law ng ating bansa para harapin ang ating dakilang Amerikano? Maaari mo lamang kaming makitungo sa batas ng hari. Kawawang malaking bansa hay. I-deport kami ng maayos. Ang tanong, may kakayahan ka ba? Maaari ka bang magbigay ng pahintulot sa aming embahada ng Amerika? Bastard, hindi mo man lang tinitingnan ang sarili mo, at sinasabi mo sa akin ang tungkol sa King's Law dito. Pareho tayong reporter. Malaya pa tayong nakakalabas at nakakalabas sa battlefield. Ano ang silbi ng pagpunta mo sa sira-sirang ospital? Pagkatapos magsalita, agad at mabilis na naglabas ng baril si Morgan Head, at itinuro ang ilang paparating na bodyguard. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang mga mukha ng ilang bodyguard ng Xavier family, halatang hindi nila inaasahan na may hawak na baril ang dalawang taong ito. Bagamat isa lamang itong revolver na hindi gaanong makapangyarihan, ang problema ay ang dalawang taong ito ay tila mga baguhan sa unang tingin, at sila ay malalagay sa malaking problema kung sila ay aksidenteng nabaril. Nang makitang natakot sa kanya ang mga bodyguard, sinulyapan ni Morgan Head si Huang Gina, ngunit handa siyang umalis ng matagumpay. Napakunot ng noo sina Harvey York at Yvonne Xavier dahil sa eksenang ito. Medyo nagulat na may hawak na baril ang dalawang batang reporter na ito. Gayunpaman, mula sa puntong ito ay makikita rin na ang dalawang taong ito ay dapat na pinaghandaan, at ang utak sa likod ng mga eksena ay dapat magkaroon ng magandang kamay at mata, kung hindi, sa isang lugar tulad ng Walls Inn, ang mga baril ay napakadaling makuha. Dahil dito, hindi na nag-abala si Harvey York na magsalita ng walang kaparekan, upang maiwasan ang pagsabog ng mga baril na tuyong nananakit sa mga tao, lumabas siya ng kusa. Isang maliit na bato ang lumipad mula sa lupa at direktang tumama sa palso ni Morgan Head. Sumakit ang kanyang kanang kamay, at ang baril na nasa kanyang kamay ay nahulog sa lupa nang hindi niya ito mahawakan. Matalas ang mata at mabibilis na kamay ng dalawang bodyguard, mabilis na silang sumugod, hinablot ng isa ang baril gamit ang isang paa, at diretsyong pinigilan ng isa ang dalawa. Hindi nagtagal, dinala sina Morgan Head at Huang Gina sa security room. Nakita rin ang kanilang mga ID. Ang dalawang ito ay talagang malalaking reporter mula sa Estados Unidos, mga taga-media. Nakakamangha. Kinuha ni Yvonne Xavier ang dokumentong sakop sa English, at tiningnan ito ng may malaking interes. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang mataas na antas ng media mula sa Estados Unidos ay darating upang tiktikan ang pisikal na kondisyon ng isang elder sa aming Xavier family. Ang boring nyo naman. Pinapante ka ba dito ni Sherlock? Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Huang Gina at Morgan Head, ngunit malamig pa rin ang sinabi ni Huang Gina. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, kung ito ay Sherlock o Dunlop, wala itong kinalaman sa atin. Ang alam ko lang kung ipapakulong mo kaming mga malayang tulad nito, siguradong babayaran mo ang bagay na ito. I don't believe you still there to kill us. Eksakto, si Morgan Head ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito. I told you, hanggat hindi tayo namamatay, hindi matatapos ang usaping ito. Pagkaalis namin, ay demanda namin ang buong mundo para sa ginawa mo sa software ng Little Blue Bird.
Ipapaalam ko sa buong mundo kung ano ang tinatawag na 5,000-year civilization ng Great Country Age. Pagkatapos magsalita, mukhang matuwid ang dalawa, parang anumang oras ay matapang silang mamamatay. Bahagyang kumunat ang noo ni Ivan Xavier na halatang walang kinalaman sa dalawang peking dayuhang demonyo na akala nila ay nakatataas sila. Sa kabilang banda, ngumiti si Harvey York ng walang pag-aalinlangan, at mahinang nagsabi, "Wala kayong ibang kakayahan, ngunit ang inyong mga kasanayan sa pag-label ay medyo mahusay. Gayunpaman, nakalimutan mo ang isang bagay. Ibig sabihin, kung haharapin ka ayon sa batas ng hari, lumabag ka sa pribadong teritoryo at pumatay ng walang awa. Kung haharapin ka ayon sa King Law of Great Country Age, papatayin ka ng walang awa kung iligal ang pagdadala mo ng mga baril. Sa dalawang krimen na ito, kapag ipinadala ka na namin sa istasyon ng pulisya, hindi ka na makakalabas. O dapat sabihin, kung gusto ka naming patayin dito, hindi lang kami inosente, kundi nakakakuha din kami ng magandang medalya ng mamamayan. Kaya, kung ako sa iyo, kailangan ko na ngayong matutong tumahimik ng masunurin at umamin ng duwag ng masunurin." Naiintindihan. Ang 2 taong nagsalita ng matuwid ay natahimik sa isang iglap. Palagi nilang iniisip na dala nila ang bandila ng sibilisasyon at ang nameplate ng Estados Unidos, at magagawa nila ang anumang gusto nila. Ngunit ngayong araw na ito ay hindi nila inaasahan na makikilala nila ang kanilang mortal na kaaway. O dapat sabihin na ang kanilang ginawa ay naglagay sa kanilang sarili sa isang desperado na sitwasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagngangalit si Morganhead at sinabing, "Ikaw, paano mo kami gustong paalisin? Alam mo York ang apelyido ko. Parang hindi ko nasabi ang pangalan ko." Ngumiti si Harvey York. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Morganhead at Huang Gina. "Napakasimple lang ng hiling ko, para sa iyo pa rin ang tseke. Ngunit kailangan mong gawing malinaw ang mga bagay. Halimbawa, sino ang nagtanong sa iyo na pumunta? Ano ang sinusubukan mong gawin?" Makalipas ang kalahating oras, nakaupo sa sala ng ospital sina Harvey York at Ivan Xavier at umiinom ng mainit na tsaa. Matapos uminom ng tsaa si Ivan Xavier, bumantong hininga siya at sinabing, "Minamaliit ko si Sherlock. Kahit na ang iba ay nakasquat sa Sky Prison, hindi pa rin sila nakakalabas. Pero nakakaisip siya ng mga ganyang pakulo. Ginagamit ang sakit ng patriarch upang kunin ako sa pakikipagsabwatan sa mga taga-isla sa pagtatangkang paglustay ng ari-arian." Pamilya Xavier, kung ang bagay na ito ay talagang iniulat ng dalawang iyon ngayon lamang, at ipinaraise sa mga larawan na kinuha nila, hindi ko ito malulutas kahit na sumabak ako sa Yellow River. Young Master York, salamat. Ipinahayag ni Ivan Xavier ang kanyang damdamin, kung wala si Harvey York ngayon, maaaring hindi naging maayos ang mga pangyayari. Kung tutuusin, ang mga taong tulad ni Huang Gina at Morganhead ay makasarili, hanggat hindi nila maintindihan kung ano ang pinakakinatatakutan nila, kahit sumigaw at pumatay, hindi nila mapipilit ang katotohanan sa kanilang mga bibig. "Mali ang focus mo," nag-isip si Harvey York. Hayaan man ni Sherlock na lumabas ang reporter mula sa US, o kung paano ka gustong patayin ng reporter mula sa US, mamaya na lang ito. Ang pinakamahalaga sa bagay na ito ay, bakit alam ni Sherlock na si Patriarch Xavier ay nakoma ngayon? Bahagyang kumunat ang noo ni Ivan Xavier at sinabing, ibig sabihin, hindi lang alam ni Sherlock ang tungkol sa pinsala ng Patriarch, kundi maging ang isa sa mga nagpaplano. Ngunit ang problema ay espesyal ang sitwasyon ngayon ni Sherlock. Logically speaking, hindi sila nakikita ng mga taong ito. Maging ang pag-uusap nila ng abogado ay nakuhanan ng video. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, paano siya makakasali sa bagay na ito? Bahagyang sinabi ni Harvey York, hindi na kailangan para sa kanya na lumahok. Hanggat isang taong may sapat na enerhiya ang namagitan sa bagay na ito at nagpapahiwatig ng resulta. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumango o umiling. At ang taong ito ay tiyak na may malapit na relasyon sa kanya. Kahit na sa pagkakataong ito, ang taong ito ay nag-imbita sa kanya pabalik sa Walsing. Nag-isip sandali si Ivan Xavier at sinabing, kaunti lang ang mga taong may ganoong klase ng enerhiya sa Walsing. May kilay ka ba? Oo, ngunit walang ebidensya. Ang pakikipag-usap ay malito lamang ang iyong paghuhusga. Tumayo si Harvey York. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi matuntan ang utak sa likod ng insidenteng ito.
Ito ay tungkol sa pagpapagaling kay Patriarch Xavier sa lalong madaling panahon. Tutal, next I guess, mahirap pa ring labanan ang Xavier family mo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Harvey York at tumalikod para umalis. May ilang bagay na kailangan niyang i-verify, at hindi magandang bagay na manatili rito. Para sa mahahalagang bagay tulad ng gamot, ipaubaya na lang kay Young Master Zhong Beishan. Bumalik sa bakuran, pagkatapos mag-order si Harvey York ng takeaway at kumain ng ilang kagat, binigyan niya si George Sable ng ilang mga order upang siyasatin ang ilang mga bagay. Kasama ang mga talaan ng tawag ni Sherlock sa nakalipas na 6 na buwan, ang personal na account ni Huang Gina, Morgan Head, at iba pa, sa pamamagitan lamang ng pagsisimula sa mga pahiwatig na ito makakahanap kami ng ilang mga pahiwatig na kailangan naming malaman ng higit pa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang pagsisiyasat ay nagsasangkot ng Estados Unidos, kaya tiyak na walang magiging resulta sa maikling panahon. Kinabukasan, nang magising si Harvey York at makikipag-ugnayan na sana kay Yvonne Xavier, tumawag na ang kabilang partido. Young Master York, may nangyari na naman kagabi. Si Morgan Head at Huang Gina na kumuha ng tseke natin ay patay na. Ang pinakamahalagang bagay ay, sa paghusga mula sa mga bakas sa pinangyarihan ng krimen, ang taong gumawa ng pagbaril ay tila ikaw.